Akala mo kaibigan. O kaya lover. O yung office mate na laging maasikaso, laging may ngiti. Pero sa totoo lang, predator na pala. Tahimik, kalmado, pero may ginagawang laro sa likod ng lahat ng iyon. Ang nakakatakot, hindi mo agad sila makikilala. Psychopaths don't look like villains. Wala silang sungay. Hindi sila mukhang halata. Madalas, sila pa nga ang pinaka-charming sa kwarto. Magaling silang magsalita. Marunong silang umalalay. Sa umpisa, parang dream person. Parang perfect match. Pero ang totoo, gawa-gawa lang yon. Maskara lang ang lahat ng kabaitan at kapag nahulog ka na, doon na nila sisimulan ang totoong laro. Kontrol, manipulasyon, gaslighting. Hanggang sa maramdaman mong parang hindi mo nakilala ang sarili mo. Ayon sa mga eksperto, isa sa bawat 100 tao ay may psychopathic traits. Ibig sabihin, malaki ang chance na may nakasalamuha ka ng isa. Pwede ngang kasama mo sila ngayon at hindi mo pa rin alam. Ang masaklap, hindi mo sila agad makikilala. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sila ang eksperto sa paglikha ng ilusyon. Pero di ka helpless, hindi ka kailangang manatili sa bitag. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 pinakahalatang senyales na psychopath ang kaharap mo. At higit pa doon, ituturo ko rin kung paano ka makakagamit ng karunungan mula sa Stoic philosophy para manatiling matino, kalmado at protektado. Dahil ang Stoicism, hindi lang tungkol sa pag-iwas sa drama. Tungkol ito sa pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip sa gitna ng gulo. Kaya kung gusto mong malaman ang mga red flags na to, mga senyales na pwedeng iligtas ang puso mo, ang isipan mo, at minsan pati ang buhay mo, i-like mo na tong video, i-subscribe ang channel, at i-on ang notification bell. Dahil ang matututunan mo ngayon, pwedeng baguhin ang lahat. Handa ka na ba? Simulan na natin sa senyales number 1. Number 1. Superficial charm at mabilis na pagsisikip ng loob. Nakilala mo siya sa isang party, sa opisina o baka online lang. Mula pa lang sa unang usap, parang ibang klase. Alam niya ang mga hilig mo. Tugma ang sense of humor niyo. Alam niya kung kailan ka patatawanin, kung kailan ka kakamustahin. Parang destiny. Parang sinadya ng tadhana na magtagpo kayo. Sa sobrang ganda ng simula, mapapaisip ka, ito na kaya yung taong para sa akin? Pero teka lang, masyado bang mabilis? Masyado bang perpekto? Masyado bang magaling? Hindi ito koneksyon. Ito ay diskarte. Ang tawag dito ay superficial charm, yung panlabas na kaaya-aya, pero walang lalim sa loob. Psychopaths are masters of this. Hindi sila basta-basta nagpapakita ng tunay na intensyon. Ginagamit nila ang mga papuri, sweet na salita, at pagkaalam sa'yo bilang tools ng pagmamanipula. Kapag sinabi mong mahilig ka sa true crime, bigla silang mag-aaya ng documentary night. Kapag nabanggit mong pagod ka sa trabaho, sila ang unang magsasabing naiintindihan kita. Hindi dahil concerned sila, kundi dahil ginagamit nila ang info mo para mas lalo kang pagkatiwalaan sila. Ito ang tinatawag na love bombing, mabilis, sunod-sunod. Hindi mo na alam kung saan ka lulugar sa sobrang lambing at atensyon. Pero ang totoo, lahat ng ginagawa nila ay may kapalit. Kapag hindi mo na ibigay ang gusto nila, kapag nagsimulang magtanong o magduda ka, nagbabago bigla ang ihip ng hangin. Biglang malamig, biglang iritable, biglang parang kasalanan mo pa ang lahat. Sa Stoic philosophy, may isang simpleng aral. Ang tunay na koneksyon ay dahan-dahang tumitibay. Hindi ito minamadali, hindi ito scripted. Kung ang isang tao ay masyadong mabilis magpakita ng affection, kung parang binuo nila ang sarili nila para lang mag-fit sa mundo mo, magtanong ka. Tanungin mo ang sarili mo, minamahal ba ako o pinag-aaralan lang? Totoo ba ito o palabas lang? Ang Stoic ay hindi agad nagre-react. Pinagmamasdan muna. Iniintindi. Tinitingnan ang consistency dahil ang peke, hindi yan kayang panindigan habang buhay. Kapag ang isang tao ay parang spotlight, masyadong maliwanag, masyadong biglaan, masyadong intense, hindi yan ilaw ng pagmamahal. Pain yan. Bitag yan. Huwag kang mahulog agad sa perpektong simula. Dahil minsan, ang perpekto sa umpisa, pinakamasakit sa dulo. Yan ang unang senyales. Ngayon, dumiretso tayo sa pangalawa, pathological lying at mind games. Number 2, paulit-ulit na pagsisinungaling at paglilito ng isip. Naaalala mong sinabi niya yon, malinaw, word for word. Pero ngayon, pinipilit niyang hindi niya raw yon sinabi. Mas malala pa, ikaw pa raw ang mali ng pagkakaintindi.
Sabi niya, baka na-misinterpret mo lang. O kaya, masama lang siguro ang araw mo kaya mo yan naisip. Ikaw naguguluhan, napapaisip. Ako ba ang nagkamali? Ako ba ang OA? Ganyan gumalaw ang isang psychopath. Magsisinungaling, pero laging may panalong paliwanag. Ikaw ang nawawala sa tamang isip. Sila, laging composed. Ang tawag dito, gaslighting. Isang uri ng mental manipulation na unti-unting winawasak ang tiwala mo sa sarili mong memorya, damdamin at katinuan. Ang karaniwang tao, nagsisinungaling para umiwas sa gulo. Pero ang psychopath, nagsisinungaling para sa kontrol. Hindi lang para makalusot, kundi para baguhin ang perception mo sa realidad. Magsasabi sila ng kwento na parang totoo. May luha, may detalye, may emosyon. Pero habang tumatagal, mapapansin mong iba-iba ang bersyon. Minsan, single dad daw sila. Sa ibang araw, estranged daw sa nanay. Laging may bagong anggulo, laging may twist. Pero tuwing kinu-question mo sila, ikaw pa ang nagmumukhang masama. Bigla silang magagalit. O kaya, magpi-play victim. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ganyan ka na ba palagi? Kapag nakuha na nila ang simpatya mo, sila ang tanging taong mukhang nakakaintindi sa'yo. Kahit sila rin ang mismong gumugulo sa isipan mo. Tawag dito, triangulation. Sisiraan ka sa ibang tao, sisiraan ang ibang tao sa'yo. Lilikha ng gulo at sila ang tagapamagitan. Pero ang totoo, sila rin ang dahilan kung bakit may gulo. Dito papasok ang karunungan ng Stoic philosophy. Sabi ng mga Stoic, hindi mo kontrolado ang kasinungalingan ng iba, pero kontrolado mo ang katinuan ng isipan mo. Kung ang mundo sa paligid mo ay puno ng gulo, ang tanong, paano mo ito pinoproseso sa loob mo? Huwag agad maniwala, huwag agad mag-react, gamitin ang lohika, isulat ang mga nangyari, i-record kung kailangan. Hindi para gumanti, kundi para maalala mo kung ano ang totoo. Huwag kang basta maniwala sa paliwanag. Tingnan mo ang pattern. Kung paulit-ulit kang pinapaisip kung baliw ka na, baka dahil may taong gustong gawin kang ganon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa taong gumagawa ng sariling bersyon ng katotohanan. Ang kailangan mo, protektahan ang sarili mong isipan. Kapag ang katotohanan ay laging baluktot, kapag ang mga alaala mo ay palaging kinukwestiyon, umalis ka. Hindi ka mahina, binibigyan mo lang ng respeto ang sarili mong katinuan. Yan ang ikalawang senyales. Ngayon, dumiretso tayo sa ikatlo, kawalan ng empatiya, at ang lamig ng isang pusong walang damdamin. Umupo ka, huminga ng malalim, at sa wakas binuhos mo ang saloobin mo, yung lungkot, takot, at hirap na matagal mo nang kinikimkim. Pero ang sagot niya, isang malamig na, okay. O kaya isang parang script lang na, I'm sorry to hear that. Walang yakap, walang pag-unawa, walang tunay na pakikiramay. Parang kausap mo ay robot, may mukha, may mata, pero walang damdamin. Tapos ikaw nagdududa sa sarili, baka OA lang ako. Baka hindi lang niya alam paano mag-react. Pero habang tumatagal, napapansin mo, lahat ng emosyon mo, deadma. Pag masaya ka, parang wala lang. Pag umiiyak ka, parang istorbo pa. Hanggang sa mapaisip ka, ako ba ang may problema? O siya? Ang totoo, hindi ikaw ang problema, sila ang kulang. Ito ang kawalan ng empatiya. Isa sa pinakadelikadong senyales ng isang psychopath. Kaya nilang makinig, pero hindi para umunawa, kundi para aralin ka. Ang mga kahinaan mo, iniipon nila. Ang mga sikreto mo, tinatandaan nila. Hindi para alagaan ka, kundi para gamitin laban sa'yo kapag kailangan na. Ang empatiya ang puso ng koneksyon. Ito yung dahilan kung bakit tayo nasasaktan kapag may umiiyak, kung bakit tayo tahimik lang kapag may nagluluksa, kung bakit tayo handang makinig kahit wala tayong solusyon. Pero ang psychopath, wala nito. Hindi dahil masama sila, kundi dahil wala talaga sa kanila yon. Ang emosyon para sa kanila ay parang pelikula. Napapanood nila, naiintindihan ang eksena, pero hindi nila nararamdaman. At pag ang emosyon mo ay hindi nila kayang dalhin, pinapalabas nilang ikaw ang pabigat. Maiinis sila, magagalit, o tatawanan lang ang hinanakit mo. Hindi ito pagiging insensitive lang. Ito ay malalim na emotional disconnection. Dito mo kailangang gamitin ang karunungan ng Stoic philosophy. Sabi ni Seneca, we suffer more often in imagination than in reality. Kasi nga, umaasa ka pa rin na baka magbago siya, na baka pag binuhos mo ng tama ang emosyon mo, matututo rin siyang magmahal. Pero ang Stoic ay hindi nabubuhay sa baka. Tinitingnan ang pattern, hindi ang potensyal.
Kung paulit-ulit kang pinapabayaan tuwing malungkot ka, hindi mo yun dapat ipaglaban. Kapag may taong nakikinig pero hindi dumaramay, kapag ang sikreto mo ay ginawang bala, kapag ang luha mo ay ginawang kahinaan, hindi ito pagmamahal, ito ay pag-abuso. At kung nararanasan mo yan ngayon, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sakit mo. Kailangan mo lang lumayo. Dahil ang tunay na koneksyon, hindi lang nasa salita, nasa pakikiramay. Yan ang ikatlong senyales. Ngayon, lumipat tayo sa ika-4, ang parasitic lifestyle, at ang masalimuot na estilo ng mga taong gamit lang ang habol sa'yo. Lagi siyang may pangarap, may bagong business idea, may planong mag-abroad, may sinimulang passion project. Pero ang tanong, sino ang laging gumagastos? Ikaw. Nagsimula sa pautang naman babayaran ko agad. Hanggang sa naging pwede bang dito muna ako tumira saglit? Tapos bigla ka na lang ginigising ng katotohanan. Parang ikaw na ang provider, hindi partner. Lahat ng ambisyon niya, ikaw ang fuel. Lahat ng problema niya, ikaw ang sagot. Pero tuwing ikaw ang nangangailangan, wala siya. Tahimik. Abala. Ang tawag dito, parasitic lifestyle. At kung hindi mo agad mapapansin, unti-unti kang mauubos. Ang psychopath ay hindi laging agresibo. Minsan parang helpless, parang nangangailangan. Pero ang totoo, gamit lang ang habol sa'yo. Hindi ito simpleng tulungan, hindi ito give and take. Ito ay sistematikong pagsasamantala. At dahil magaling sila sa pagbabalat kayo, hindi mo mararamdaman agad. Akala mo partner mo sila, akala mo team kayo. Pero ang totoo, ikaw lang ang nagtatrabaho, sila ang nakikinabang. Magsisimula silang purihin ka. You're amazing. You're so generous. You inspire me. Pero habang tumatagal, hindi na appreciation ang ibinibigay nila, kundi guilt. Kung mahal mo ako, tutulungan mo ako. Alam kong kaya mong intindihin ako. Bakit mo iniisip ang pera? Hindi ba tayo ito? At kapag sinubukan mong magtakda ng limitasyon, bigla silang lalamig. O mas malala, magagalit. Hindi dahil nasaktan sila, kundi dahil nawala ang access nila sa resources mo. Sa kanila, ang emosyon mo, oras mo, pera mo, lahat yan karapatan nilang angkinin. Dito papasok ang aral mula kay Epictetus. Ang tunay na yaman ay yung kaunti lang ang kailangan mo. Pero ang psychopath, walang sapat para sa kanila. Kahit anong ibigay mo, kulang pa rin. Bakit? Kasi hindi koneksyon ang hanap nila. Kontrol. At pag alam nilang mabait ka, maalaga, at may malasakit, doon sila mas lalong dumidikit. Dahil alam nilang mahihirapan kang maningil. Pero ang stoic, hindi nagpapagamit sa ngalan ng pagmamahal. Pinipili niyang manatiling buo, kahit pa kailangang lumayo. Kapag naramdaman mong isa ka ng ATM, therapist, at tagapagsalo ng lahat, pero walang kapalit na respeto at malasakit, hindi yan relasyon. Pagsasamantala yan. At hindi mo kailangang hintayin pang maubos ka bago mo mapansin. May karapatan kang magsara ng pinto. Dahil ang pagmamahal, hindi nangangahulugang pagpapagamit. At kung ikaw lang ang laging nagbibigay, baka hindi na pagmamahal yan, kundi pagnanakaw na. Yan ang ika-4 na senyales. Ngayon dumiretso tayo sa huling babala, ang pagiging impulsive at irresponsable kahit may nasasaktan. Lagi siyang may bagong plano, bagong negosyo, bagong pangarap, bagong simula, pero pagdating sa resulta, laging palpak. May utang, sabi, na-scam ako. Nawalan ng trabaho, sabi, pinag-initan lang ako, may nakaaway, sabi, insecure lang sila sa akin. Laging may dahilan, laging may sinisisi, pero hindi kailanman ang sarili. At habang ikaw, abala sa pagbibigay ng suporta, pag-unawa, at pang-unawa ulit, sila ay abala sa paulit-ulit na gulong sila rin ang may gawa. Ito ang tinatawag na chaotic lifestyle. Para sa mga psychopath, ang thrill ay gasolina. Boredom, parusa. Kaya kahit stable na ang lahat, hahanapan pa rin nila ng gulo, ng away, ng bagong drama. Sasabihin nilang, gusto ko lang maging masaya. Pero ang totoo, ayaw nilang huminto. Ayaw nilang humarap sa responsibilidad. Walang plano ang natatapos. Walang relasyon ang tumatagal. Walang utang ang nababayaran. Pero sa lahat ng ito, hindi nila nakikita ang sarili nilang may kasalanan. At ikaw ang tagasalo, ikaw ang tagapag-ayos, ikaw ang palaging sumusuyo kahit pagod ka na. Dito ka na kailangang huminto. At pakinggan ang karunungan ng mga stoic. Sabi nga, hindi mo kailangang saluhin ang taong ayaw magbago. Panagutan mo ang sarili mong kapayapaan, hindi ang gulo nila.
Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang puso. Ito ay tungkol sa malinaw na isip at matatag na hangganan. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit gumagawa ng gulo at paulit-ulit mo ring inaayos yon para sa kanila, hindi ka na tumutulong. Nakikibahagi ka na sa kaguluhan. Hindi mo kailangang magpakamartir. Hindi mo kailangang saluhin ang bigat ng taong ayaw hawakan ang sariling pasanin. Kapag ang kasosyo mo sa buhay ay laging pabigat, kapag ang pasensya mo ay nauubos sa mga problema na paulit-ulit nilang nilikha, kapag napapansin mong ikaw ang nagdadala ng relasyon, oras na para lumayo. Hindi mo obligasyong ayusin ang taong pinipiling hindi ayusin ang sarili. Hindi mo kailangang pasanin ang mundo nila habang sinisira naman nila ang sayo. Panagutan mo ang sarili mong kapayapaan. Dahil sa dulo, walang makakabawi ng sarili mong gulo kundi ikaw lang. Yan ang ika-5 senyales. At kung pinagsama-sama mo na ang 5 ito, baka panahon na para tuluyang lumayo. Ngayong natapos mo na ang video, balikan natin ang 5 senyales na dapat mong bantayan. Una, superficial charm, yung masyadong perpektong simula, pero sa likod pala'y diskarte para makuha ang tiwala mo. Pangalawa, paulit-ulit na pagsisinungaling, gaslighting at mind games na unti-unting binubura ang tiwala mo sa sarili. Pangatlo, kawalan ng empatiya. Parang robot kung umasta, walang pakialam sa sakit at damdamin mo. Pang-apat, parasitic lifestyle, ginagamit ka lang bilang ATM, tagapag-ayos at tagapuno ng kakulangan nila. Panlima, impulsibong gawi, laging may gulo pero laging ibang tao ang may kasalanan. Hindi marunong managot. Kapag isa lang dito ang nakita mo, mag-ingat ka na. Pero kapag 2, 3 o 5 ang nakita mong pattern sa isang tao, huwag ka nang mag-alinlangan. Umalis, lumayo, magtakda ng hangganan. Dahil minsan, hindi mo makikita ang tunay na intensyon ng tao hanggang sirain na nila ang sarili mong buhay. Sabi ng mga Stoic, hindi mo kontrolado ang iba, pero kontrolado mo ang pagtugon mo. Hindi mo kailangang baguhin ang isang taong ayaw magbago. Hindi mo kailangang pilitin ang isang relasyon na puno ng sakit pero walang tunay na pagmamahal. Ang kontrol mo ay nasa sarili mo, sa isipan mo, sa emosyon mo, sa desisyong huwag nang magpakatanga sa ngalan ng pagmamahal. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig. Ito'y tungkol sa karunungang umiwas sa mga bagay na sumisira sa katahimikan mo. Kung naramdaman mong isa o higit pa sa mga senyales na ito ay nararanasan mo ngayon, gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa at higit sa lahat, hindi mo kasalanan. Minsan kasi, sobrang galing ng manipulasyon, hindi mo na alam kung sino ka na. Pero ngayon, alam mo na ang totoo. At dahil dyan, may kapangyarihan ka ng pumili. Piliin mo ang sarili mo. Piliin mo ang kapayapaan. Piliin mong lumakad palayo. Hindi madali, oo. Pero mas mahirap manatili sa impyernong nilikha ng isang taong wala namang balak kang mahalin ng totoo. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-comment ka ng kalmado pero matalas ang mata. Dahil yan ang kailangan natin sa panahon ngayon, ang galing ng Stoic at ang tapang ng marunong umiwas. Don't forget to subscribe para sa mas marami pang videos na hindi lang basta kaalaman, kundi kalasag mo laban sa manipulasyon, emotional trap, at mga taong walang tunay na malasakit. Hanggang sa muli, alalahanin mo ito. Ang totoong lakas ay hindi laging maingay. Minsan tahimik lang, pero matatag. At alam kung kailan lumayo. Ingat ka. At huwag mong kakalimutang pahalagahan ang sarili mo.